What's up mga master? Sa mga nakapanood ng part 1 ng ating Butete Adventure, ito na po yung part 2 na sinasabi ko. At the same time, ito na rin po yung kasagutan sa mga katanungan na sa dinami-rami raw ng mga isda ay bakit butete yung kinukuha namin. Ito yung time na nakauwi na kami mga master galing sa malayong spot. At ito yung mga huli natin. Bali, nakadalawang kilo tayo ng mga isda dito kasama na yung mga Dragon Ball. Pero hindi na natin binidyo yung paglinis ng butete dahil gabi na at medyo pagod at puyat na kami. At ayan na nga yung laman ng butete mga master, tapos ng linisan at tapos ng pakuluan. At laking gulat nga namin kung bakit kakaunti lang yung laman niya. Siguro mas lalong lumiit yung laman niya pagkatapos pakuluan ni Chef Ox. At yung malaking part talaga ng butete ay yung kanyang bituka. Siguro yun ang part na nagpabigat sa kanya. At ipinakita talaga natin yung bahagi ng kanyang laman. Baka sabihin nyo naman na hindi butete yung niluluto natin. At naihanda na rin ni Chef Ox yung mga pampalasa at pati yung kinukod na niyog na pagkukunan natin ng gata. At ayan na nga, nagpainit na si Chef Ox ng mantika at pagkatapos ay isinunod na niya yung bawang at saka yung luya sa pag-isa. At maya-maya lang ay ginisa na rin niya yung sibuyas at saka yung bell pepper o atsal ang tawag dyan dito sa amin. At hinayaan muna ng ating chef na maluto ito at lumabas yung kanyang amoy at pagkatapos ay isinunod yung siling haba. Sayang nga lang ay hindi natin nakita yung isang uri ng siling haba na pinapahanap niya. Maganda daw yun dahil nakakatanggal ng lansa pero hindi siguro season ng siling haba na yon. At pagkatapos dito ay sinalang na yung laman ng butete. Ganyan talaga yung proseso namin sa pagluto ng gata mga master dahil mas mainam na igisa muna yung mga pampalasa para lumabas talaga yung bango niya at humalo doon sa laman ng lulutuin natin at para mabango yung laman. Yung iba naman kapag nagluluto ng gata ay hindi na nila iginisa pero kanya-kanyang paraan lang talaga yan sa pagluluto mga master. Ang importante ay alam natin yung ginagawa natin at higit sa lahat ay masarap yung niluluto natin. At isa rin sa mga teknik na natutunan natin sa ating chef ay yung paglalagay ng suka. Kumbaga ay pinapaksiw muna yung laman bago ito lagyan ng gata. Mabisa talaga itong paraan sa pagtanggal ng mga lansa sa laman ng ating niluluto. At syempre ay tinitimplahan niya muna ito bago ilagay yung gata para manuot yung mga pampalasa sa laman talaga ng niluluto nating butete. Kung napapansin yung mga master ay may sabaw dyan sa ilalim. Yan yung naghalong tubig sa laman ng butete at yung suka na inilagay niya. Syempre dapat patuyuin muna yung sabaw para hindi maasim yung sabaw ng gata natin. Kumbaga paigahan muna ng kaunti kaya tatakpan muna niya yan at hintayin muna ng kaunting minuto hanggang kaunti na lang yung sabaw na natira. At pagkatapos nito ay inilagay niya yung tanglad. Isang mabisang pampatanggal din ito ng lansa mga master at pampabango na rin ng laman ng butete natin. At hindi pa dyan siya nagtatapos, dinagdagan pa niya ng dahon ng oregano na tulad ng tanglad, ito rin ang nagdadagdag ng bango sa niluluto natin. At sa puntong ito ay inilagay na ng chef natin yung gata. Halos magkasing puti yung laman ng butete tsaka yung gata natin. At ayan na mga master, kumulo na kaya isa lang yung ibig sabihin nito. Malapit na tayo sa exciting na part pero parang hindi yata kontento yung chef natin sa sili kaya dinagdagan pa niya ng sili o ginayat na siling haba. Siguradong tudahagod talaga sa lalamunan natin yung sabaw ng gatang ito. At ito na yung moment of truth. Di natin malalaman kung masarap ba yung niluluto ng chef natin kung hindi natin titikman. Kaya ni-request na ng chef natin na tayo yung tumikim at sa puntong ito ay magkahalo yung naramdaman natin. Buti na lang talaga ay professional yung chef natin at mahaba-haba rin yung experience niya sa pagluto ng mga butete doon sa Japan. Kaya wala tayong dapat ipangamba. At dito ay tinawag na natin yung ating mga kasama para simulan na namin yung mukbang sa butete na sobrang sarap naman talaga. Kasama natin sa bakbakan si Bro at yung kapatid natin. At syempre si Chef Ox at si Manong Lalot. Pero may ginagawa pa si Manong Lalot kaya hahabol lang siya mamaya. Grabe talaga mga master, habang kumakain kami ay parang nasa heaven talaga yung pakiramdam namin. At syempre, lalagyan natin ng music para masarap yung ating kainan. Pero non-copyrighted music muna para wala tayong violation.
Sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure at kung umabot kayo sa bahagi ng bidyong ito ay maaaring mag-react, comment at share. Malaking tulong po yun para makagawa pa tayo ng maraming adventure. Maraming salamat mga master at hanggang sa muli.